Hello mga bakla. Hindi na naman ako nag-post. Dapat naka-post ako mga ilang seconds. Pero ang weird kasi pag ginawa ko yun, alang-alang lang sa thumbnail na kukunin ng Facebook. I-edit na lang natin ito. Hello mga kapatid. Hindi ko nilagyan ng title sa ngayon. Pero may naisip na ako. Parang ang title nito ay Style Mo Bulok. Welcome sa isang edisyon ng Bakla 101. Tanghali na naman sa Pilipinas. Nandito na naman ako kung kailan sila kumakain. Hindi ko alam kung anong mapag-uusapan natin ngayon. Kung anong ma-share natin. Mas iniisip ko ngayon kung anong itsura ko sa sa thumbnail na kukunin ng live na ito sa Facebook. So, episode 40 plus 43 44 bala na i-edit ko na lang to episode 43 episode 44 ng Bakla 101. At ang title ng episode natin ngayon ay Style Mo Bulok. Style. May mga ganyan di ba? Pag alam mo na yung gawain ng kalala mo, ganyan. Kabiruan mo, ganyan. Lalo na pag maaway sa'yo. Alam mo na yan. Style niyan, bulok. Ang pinakamagandang sabihan ng ganyan ay si Satanas. Itong Bakla 101 para to sa aking mga kaibigan sa Facebook na puro Becky tayo dito sa Facebook. Karamihan. At ang buhay ng Becky ay kung walang Diyos sa puso, napakasalimuot kasi tampulan tayo ng pangungutya, tapos yung may mga ibang paniniwala, ibang belief sa religion naman, ang tingin sa mga bakla ay salot. Ito tayong mga Becky, parang kinukutya, ang baba ng tingin sa atin. Dalayan ng kalaban. Kaya huwag tayong magagalit sa mga kapwa-tao natin na may ganun pagtingin sa atin. Sabi nga ni Jesus, mapalad ang mga inaapi, mapalad ang mga inaalimura sa buhay na ito, mapalad ang nagtitiis. Yan. Kaya pag Becky ka, swerte ka. Disclaimer, may laugh lang sa background pero seryoso yun. Pag Becky ka, seryoso ka. pag Becky ka, swerte ka. Swerte ka kasi marami kang tiisin And that is an opportunity for you to follow God. Mas lalapit ka sa Diyos pag Becky ka. And feeling ko lang kapag bakla ka, pag tomboy ka, ano pa ba? Pag bulag, pilay, bingot, ngongo, duling, swerte yung mga yan. Swerte tayo. Becky ka, sa pamilya mo, ilan kayong bakla, isa ka lang, o di swerte ka. You're special. Tingnan natin ang mga bagay sa mga mabubuti. Ang paningin dapat, ang mata natin, lalo na pag Becky tayo. In general, tao in general. Ang mata natin dapat nakatingin lagi sa magaganda, sa mabubuti. Kaya tayo mga Becky, ang tinitignan natin, di ba, pogi? Pogi, ang sarap tingnan, pogi, di ba? Pero, ano natin, ang tag natin, change natin yung, kung may channel man ng mata. Gawin naman natin, tayong mga Becky, tumingin tayo sa mga bagay na magaganda, mga mabubuting, mga bagay. Let's look at the brighter side of things. Diba? So kung Becky ka, tingnan mo yung sarili mo na you are special. Swerte ka kung Becky ka kasi makakasunod ka lalo kay God matutupad lalo sa iyo yung mga pronouncement ni Jesus Christ na may titiisin ka, aapihin ka. Pero kung Becky ka na inaapi, gumaganti ka naman ng pang-aapi in return, null and void. Parang Becky nga
gumaganti ka naman ng masamang Becky ka, apihin ka man, gumanti ka na, hindi ka na ipagtatanggol ni God sa ending. Diba? Pero kung Becky ka na inaapi, pero gumagawa ka pa rin ng mabuti, hindi ka gumagawa ng masama, tinatanggap mo lang yung mga pang-aapi, panglalait sa'yo, hindi ka gumagawa ng masama. Sa Judgment Day, sasabihin ni God, etong baking to ay lagyan natin ng metric ganito. Etong baking to hindi gumanti ng masama, okay ka ganyan. Baka magalitan tayo, tapos lalap ako. Pero yun ang naiisip ko na in general, kahit kaninong mga tao na kahit apihin ka, tapos hindi ka gumanti ng masama, kahit ano man ang sexual orientation mo, kahit ano mang estado mo sa buhay, basta hindi ka gumaganti ng masama, pero nagtitiis ka, nagpapatawad ka, iniibig mo yung tao, may may pag-asa. Sa Judgment Day, nababurp ako. May mga buraot din kasi daw na bakla. Diba? Basta pag Becky, yun na nga, tumingin tayo sa mga brighter side of things. Kahit buraot yan, patawarin mo. Dapat ang natatanim sa puso mo ay pag-ibig. Yan lagi ka. Ang puso, built yan sa pag-ibig. Kaya ka may puso para umibig. Diba? At kaya ang title ng episode ng Bakla 101 natin ngayon ay Style Mo Bulok, dahil sa kalaban to ang kalaban natin si Satanas demonyo. Hindi yung tao tao. Pag sinabi ng demonyo, kasi may mga tao ngayon sinasabi, demonyo ka talaga. Yung tao, sinasabihan mo ng demonyo ka talaga. Baka may demonyo siya sa loob niya. Pero hindi talaga siya yung demonyo. Tao yan, nadadaya yan. So, dapat malaman natin yung kalaban So, pero iniisip ko ngayon, maraming tao hindi na nakakakilala kay God, hindi na kumikilala sa power ni God, hindi kilala ang tunay na Diyos. Disclaimer, may laugh lang sa background, pero seryoso yung pinag-uusapan natin yan. Kung hindi nila kinikilala si God, di nila binibigyan ng panahon na kilalanin ng Diyos, what more na kilalanin nila yung kalaban, diba? Pero itong Bakla 101 na ito ay para ma-share sa ating mga kapwa Becky sa Facebook na swerte tayong mga Becky. Nagsabi na natin yan sa intro. Focus na tayo sa natin, sa topic natin i-share na Style Mo Bulok. Ito yung given na may God ka na sa puso, or meron ka ng inkling to know God. So, dapat alam mo din yung style ng kalaban. Kayang nasabi natin na ang puso ay built sa pag-ibig. Pagmamahal dapat yan pag-ibig. Gawin na natin in general. Parang ang mindset ko na kasi ngayon ay ang tao mapasama, mapamabuti na considered ni God sa mata ng Diyos. Mabait pa rin ng Diyos sa masama, mabuti ka, masama ka. Mabuti pa rin si God sa mga yun. Kasi kung hindi mabuti si God, kung hindi siya fair sa lahat, kunyari, alam niya ng masama, di chinugi ng dalawa. Diba? Nagigets ba? Kunyari, isang bakla, nakilala mo, buraot. Kung hindi fair si God sa mga buraot na Becky, nakakilala mo, di dapat tinegi na agad ni God yan. So, dapat malaman natin, si God ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Maibigin yan. Nagbibigay yan ng chance, pataan sa mga masama, sa mga mabuti. Sabi nga sa Bible, nagpapaaraw siya sa masama at sa mabuti. Di ba sumisikat ang araw sa lahat, mapamasama ka man, mapamabuti ka man. Pinapaulan ni God yan sa lahat, mapamasama ka man, mapamabuti ka man. Ganyan kabuti si God. So tayo mga tao, nakita na natin yung example ni God. Ganun din dapat yung maging mindset natin mga Becky, na buraot man yung Becky na yan, gawan mo pa rin ng intindihin mo, ibigin mo, patawarin mo. Yan ang mga mga bagay na dapat i-practice natin mga Becky or tao in general, na ganun si God, ganun yung God natin, ganun din dapat tayo tumingin. Tao yan, tao tayo.
May Becky ka man, tao ka pa rin. Diba? Tomboy ka man, tao ka pa rin. So mag-ano tayo, tingnan natin sila na tao. Ayun. Ngayon, ang kalaban, ang style nitong kalaban, ito na nga. Kaya style niyan bulok eh. Pag alam mo na kasi yung style yan, sabihin mo, ay, style niyan bulok. Alam ko na yung gagawin ng satanas na yan. Alam ko na gagawin ng demonyo na yan. Dinidemonyo yung isip ng tao, dinidemonyo yung puso ng tao. Inaalis niya yung pag-ibig na, again, yung puso ng tao, built yan to love. Pag-ibig yan. Laman yan ng... Kaya nga yung mga symbol nila ng mga karamihan ng tao, yung symbol nila ng love a heart. Kasi nga sa puso natin, sa puso, nagupit ba ako ng kupa? Mag-opa-opa. Sa puso natin, pag-ibig talagang dapat nakalagay dyan. Ngayon, ang style ng kalaban, aalisin niya yan. Ang itatanim niya dyan sa puso mo, Bex, ay galit, inggit, masamang akala, lahat ng kasamaan na mailalagay niya, maibubudbud niya dyan sa puso mo. Yun ang kanyang gagawin. At kapag napadaya ka, yan style din ng kalaban yan. Kaya style niya bulok kasi alam mo na, dapat magandang malaman ng mga galawan ng demonyo para nalalaman mo, ay style to ng kalaban, so hindi ko to gagawin. Kasi ang puso ko ay pusong built for love. Pag-ibig to. Kasi si God ay pag-ibig. Dapat pag-ibig yun nasa puso mo, mapabeki ka man. So ikaw bakla ka man, inaapi ka, pag-ibig yun nasa puso mo. Hindi tayo gaganti. Okay lang tayo. Sige, apihin mo ako. Okay lang. Pag nangutang ka, baka pautangit pa kita. Diba? Ganyan dapat tayo mga Becky. Kaya ito, pinupush ko sa Facebook ko eh. Kasi ang dami kong friends na Becky. Kasi nga, Becky ako. Becky din yung mga Facebook friends na may-share ko lang kagabi. Meron kasing ongoing, yung nangyari kagabi, rather. Pwede yun, si Pia Words. Baka nga, di ba yung parang... I want to show the world, the universe rather. I want to show the world, the universe rather. Nag-rather siya. Okay, may-share ko lang yung nangyari kagabi, rather. So, merong ongoing mass indoctrination. Mass indoctrination, ibig sabihin, yung mga aral ni Jesus Christ, itinuturo yung totoo, yung puro, yung walang halong latak, hanggang pure from the Bible. Kung ano yung nasa Bible, yun ang itinuturo. So, meron ganun activity sa church ng MCGI kung saan ako kabilang. Disclaimer, laugh-laugh lang po. Ngayon, so, meron akong mga nakakausap na may message sa Messenger, mga friends ko na matagal na hindi ko nakakausap. So, nagme-message ako, hi, hello. Kaya yung isa, nag-message, na nag-reply rather na naman. So nag-message ako, nag-reply siya. Tapos sabi ko, uy, sabay ka. At kilala mo kung sino ka. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan kasi nakalimutan ko rin naman. So sabi ko, nag-message ako, nag-reply siya. So nag-message ako in return na, uy, sabay ka, brother, or sabay ka, Brad, ganyan, or sabay ka, pare ko, sabay ka manood. Prior to that, kasi nga ako yung unang nag-message, ang minessage ko yung link ng indoctrination session, yung tungkol sa Bible study, yun ang link na una kong minessage sa kanya. Tapos nag-reply siya, tapos ang message ko pabalik doon sa reply niya, uy Brad, sama ka, sabay ka manood. Parang ganun yung dating. Sabay ka, ang intention ko, ang ibig kong sabihin doon ay, sabay kang manood sa akin ng indoctrination kasi nanonood din ako during doon sa nag-message ako sa kanya. Yun na yung palabas eh. So, yun yung pinapanood ko. So, ang ibig kong sabihin doon sa message ko na, uy Brad, watch ka. Sabay ka po. Ganyan. Aba, ang reply sa akin Becky, alam ko Becky yung kasi most ng friends ko dito sa Facebook kay Becky. So, ang reply sa akin ni Kuya ay, sorry po bro, ganun, or sorry Brad, or sorry pare, hindi ako into video call, mga ganun. In person lang ako. Sabi ko, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ba? So,
So ito parang natawa lang ako na tapos in-explain ko sa kanya na ito yung ibig kong sabihin na sabay kang manood sa akin ng Bible study. Hindi yung katina mo. Ang isinasaboy, ang motibo ko dahil gusto ko sumunod sa Diyos, yung mag-spread ng Bible study, may kasama akong manood na kaibigan sa Facebook. Pero ang style ng kalaban, tinan mo, ang ipinunla sa isip niya o sa puso nung nakausap ko yun kagabi, ay di ba? Ang style niya bulok talaga nung kalaban na hindi nung tao. Kasi yung tao, naiintindihan ko iniibig ko as much as possible, God willing, ang lahat ng tao. Iniintindi ko ang lahat ng tao. Lalo na pag Becky, iniintindi ko yan, inuunawa ko yan. Malamang, ang nakasanayan nitong si Kuya na ka-Facebook friend natin, ang tawag dito, nakasanayan niya siguro na pag may nakita siyang ganyan na sumabay ka, yung word na gano'n sa messenger, yung kabastusan na, kahalayan na. Kaya ang reply niya agad sa akin, na hindi naman yun yung context ng message ko. Ang reply tuloy niya sa akin, yung pagkakaunawa niya, anim yun ni Satanas Yun yung style ng kalaban, style na bulok ng kalaban na, syempre, Becky, sanay sa mga kahalayan, yun yung nami-message sa kanya palagi. So, alam ko, so ibig sabihin naman na hindi niya ginagawa yun in through video, pero in person daw ginagawa. Pero, ang sa akin, hindi yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Kapag may message ko kayo, ka-Facebook ko kayo, Becky friends, tapos na-message ko kayo, gano'n, unawain ha, na-share ko na. Mga style talaga ng kalaban ng ating makikita sa mga tao ngayon. Style niyang bulok na may mga videos na rin ako na i-upload, na touch na natin itong mga bagay-bagay na ito. Na-share na rin natin na nung naging aware talaga na parang bumukas yung mata ko. Parang kitang-kita ko na yung galawan ni Satanas. At natutuwa ako at paksa, na i-topic sa mga Bible studies na ginagawa ng church na sa MCGI yan. Again, kalat na sa mga radyaryo, social media. Ang mabuting gawain ng MCGI, kaya nakaka-proud maging member nito. At kung gusto nyong malaman kung paano maging member or umanib, magsuri muna kayo at meron tayong ginagawang mass indoctrination. Day 2 na, kahapon nag-start yun. Day 1, malamang Day 2 na, habol kayo. Tuwing alas 7 ng gabi sa Pilipinas, start yun ng awitan. 7 to 7:30, mga ganun. Awitan yun, papuri sa Diyos. Sama pa rin kayo kahit awitan yun. Tapos, pagkatapos ng prayer, tapos magsisimula na yung doktrina. Kumuha kayo ng pencil, kumuha kayo ng notebook, isulat nyo lahat ng mga verses, tapos pag-aralan nyo in return. So yun, panoorin ninyo at malalaman ninyo yung mga bagay-bagay about faith, about spirituality, about religion sa panahon natin ngayon. At mga bagay na naituturo sa mga members ng MCGI. Iglesia ng Diyos yon sa Tagalog, nasa Bible yon. May mga link ako na naipabasa or nailalagay sa aking timeline. Alas 7 ng gabi sa Pilipinas, may mass indoctrination. Manood kayo, magsuri kayo. Ito na naman, style na bulok ng kalaban. Ito ay based sa aking experience kasi meron akong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na nariringgan ko rin na sinasabi na, uy, ayoko manood dyan kasi nagmumura yung bla bla bla, ganon. Style ng kalaban yun, ini-implant, naghahasik na naman ng chismis, ng duda, ng maling akala sa mga puso ng tao na ayaw daw na nagmumura daw yung ayaw manood, masasamang tao din nasa ang dating daan or the old path. Chismis yun eh. Alam ko hindi sa tao nagagalit eh. Alam ko nadadaya sila ng kalaban. Style ni Satanas yun eh. Yung imbes na pag-ibig yun nasa puso, tataniman niya ng masamang akala, pagkakampi-kampi, yung kagalitan, yung kadaldalan, yan yung mga nasa puso na itinatanim ng kalaban ni Satanas. Imbes na pag-ibig yung umiral. So nauunawaan ko yung mga tao na nagsasabi na ng iba taliwas sa naoobserbahan ko. Ang akin naman sana, bigyan ng chance, di ba na kamag-anak ko ayaw manood dahil daw nagmumura. Naririnig ko naman sila mismo nagmumura. Di ba parang ang naman, ayaw mo nagbumura, edi ayaw mo rin pakinggan sarili mo.
Parang naisip ko gano'n. Yung kamag-anak ko, kapag napanood ako nito, wala akong masamang tinapay. Tama ba yun? Ang akin lang ay yung diwa, yung thought, yung idea, yung masamang isipin, yun ang aking tinitira. Pero yung tao per se, mahal ko kamag-anak ko yun. Mahal ko, kaibigan ko yun eh. Basta tao, pinapractice natin yung pag-ibig. Kaya pag may masamang nasasabi, dun ako sa masamang nasasabi nagagalit, hindi mismo dun sa tao. Mahal ko pa rin yan pag nagutom ka eh, baka pag may pera ako, di libre pa kita. Pero yung masamang sinasabi, dun ako galit kasi masama yun, hindi naman tama. Masama nga eh. Hindi tama yun. Diba? Parang ang itinanim na, ang binubulag ni Satanas na binibigyan sila ng mga ideas, ng mga thoughts na hindi naman tama. Hindi siya katwiran. So, bigyan nyo ng chance. Tingnan manood nyo. Tingnan nyo rin mismo, bakit ba nagmura? Kung nagmura man. May narinig ako sa nangangaral ng Bible pero galit palagi. Panoorin natin, bakit ba nagagalit? Diba? Hindi naman porket ang tawag din. Kasi ikaw mismo nagagalit ka rin naman. Dahil tao ka, di ba? Nagagalit ka, sumisigaw ka. Ibig sabihin pa nun, hindi mo nakikinggan sarili mo. Ito ay message sa aking mga kamag-anak at kaibigan, ha? Baka naman magtambo yung mga makakapanood. Baka, ba't ganito yung sinasabi sa atin? Hindi yun in general. Patungkol yun sa mga kamag-anak ko. Kaklose ko kasi yun, kaya ganun na magsalita. Hindi naman sila galit sa akin, kaya pwede ko sila biru-biruin ng ganito. Pero nood kayo sa mga pinsan ko, mga kamag-anak ko, yan, mga kaibigan ko, kaklase ko dati. Push lang, manood lang kayo. Di yung iba kilala ko na, ay, hindi naman mabait yan dati. Sa mga bagong pasok at sa ngayon lang nakapanood or sumilip, ang title ng Bakla 101 episode natin ngayon ay Style Mo, Bulok. Ito ay patungkol sa kalaban ng Diyos. Kay Satanas ito. Dapat alam mo yung style niyan eh. Kaya nag-aalala ako ng onte dahil yung ibang mga tao kasi hindi nila kinikilala si God. So what more, kilalanin pa nila si Satanas. Si God nga, hindi nila kinikilala eh. At isipin pa ba nila yung style ni Satanas? Ang akin, kung tayo mga Becky at mamayang gabi at sa mga susunod pang araw, God willing, makasama ka gabi-gabi 7 p.m. Manood tayo ng Bible exposition, ng mass indoctrination, parang Bible study at pag-aaralan natin yung mga aral ni Jesus Christ. God willing, maipost ko yung link sa aking Facebook timeline, o kung ayaw nyo namang puntahan at makitang pagmumukha ko sa Facebook, diretso na kayong pumunta, hanapin nyo sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter, Ang Dating Daan. Yan ang pangalan ng programa. Okay? For The Old Path, sa mga English-speaking friends natin in Facebook, search for The Old Path. Panoorin natin yun. Hindi ko na kaya mag-English. Para makilala natin sa God, kung ano yung turo ni God, kung ano yung gusto ni God sa ating mangyari, sino ba si God, yan. Para tapos, kung gano'n na, alam mo na yun, lumalayo ako sa God. Pag alam mo na yun, kilala mo na si God, di malalaman mo na rin yung style ng kumakalaban kay God, diba? So dapat aware tayo. Meron doon mga hotlines, may number ka na pwedeng tawagan or i-text. Kunyari gusto mo talaga mapanood or na-miss mo, baka pwedeng bigyan ka ng link na exclusive lang para sa'yo para mapanood mo sa panahong libre ka. Unahin natin ang Diyos. Laugh lang yun. Ito pa, yan, style na naman ng kalaban niya na bulok na gagawing busy ka, gagawing kung ano-anong mga hadlang, kung ano-ano yung mga bagay na sa'yo para hindi ka makalapit sa Diyos. Ihiwalay ka, bibigyan ka ng maraming trabaho, akala mo good thing yun, akala mo magandang bagay yun kasi maraming trabaho, maraming pera, ito, ganyan. Pero nakakalimutan mo na si God. Kaya ang utos sa Bible, unahin natin ang Diyos sa lahat. Unahin nga una ka. Nai-stylan ka ng kalaban, halaka. Dapat natin matutunan yun. Gusto ko rin i-share yun sa mga makakapanood na Facebook friends natin, or kung kanina man makakapanood to, kung saan ko man i-play ito, audio stream man ito, baka banggit ako ng banggit ng
social media app na yon. Tapos sa iba ko pala ito ipi-play. Minsan kasi nag-upload din ako sa YouTube, minsan ini-stream ko to sa Kumu. Diba? Parang lahat ng kaya ko, lahat ng resources na meron ako na kaya ko, sinishare natin ito. Marami kasi ako nakakita mga motivational speakers sa lahat, sa Facebook, sa YouTube, sa Kumu. Sabi ko, why not gawin ko din naman. Hindi ko lang sure kung mamomotivate sila. Kasi ang atake ko is parang lighter side of things, yung mga parang hindi ko rin ma-explain, no? So, ma-share lang in a happy, positive, good vibes na paraan. Kasi kung gagayahin ko naman yung mga motivational speakers na nakikita ko sa Facebook, parang kailangan ko pang mag-follow. Pwede rin naman yun, di ba? Kasi para pakinggan ka, ganyan, tignan ka, kailangan presentable ka. Ang sa akin naman is for friends, friendly level na parang relax lang tayo, ganyan. Chill lang, usapang magkakaibigan, ganyan. Pero kung seryosohin ko maging motivational speaker, kailangan parang hindi ka makabasag Plato na kagalang-galang tignan. Ayun naman ang masama, parang kagalang-galang lang tignan, pero sa loob mo, yung puso naman, niloloko mo lang yung kapwa mo, di ba? Parang mas mabuti ng ganto-ganto lang ako, pero yung may mga pakinig ay makinig. Yan na lang. Kagayin ko yung sinabi ni Jesus Christ sa Bible. Diba? Parang kahit basurero man ako, pero yung sinasabi ko, yung mga lumalabas sa bibig ko ay galing naman sa Bible. Yung mga natutunan ko, sinishare ko, ganyan. Nasa Bible naman yun. Kahit basurero lang ako, baka pwede na rin ako maging motivational speaker. Diba? Parang kasi ang karamihan ng tao, isa pa yan, style din yan ng kalaban na bulok. Parang tinataniman ni Satanas yung mata ng tao at yung puso ng tao na tumingin sa panlabas na anyo lang. Parang magtatangi ka na, yung parang magkakaroon ka na ng discrimination dahil hindi nakapolo, dahil may laugh-laugh sa background. Hindi na totoo yung sinasabi, hindi ka napapanoorin. Diba? Parang versus dun sa ginagawa ng mga kalaban, which is kalaban meaning si Satanas nga, hindi tao per se, kasi nga ang premise natin, ibigin ng mga tao, yan ang practice natin. Unawain at patawarin ang kapwa-tao, kasi tao rin ako. Pero yung ginagawa ng kalaban, which is si Satanas, ay mga cohorts na ng mga demonyo, tataniman ka ng yung discrimination, yung pagtatangi, favoritism, ang ganda ng damit niya, kagalang-galang siya. Papanoorin ko to. Hindi siya tumatawa, papanoorin ko to. Yan ang mga nakikita ko. Pero, God willing, kung ano man ang push ng aking unawa at kung ano man, seryosohin man natin na i-push ang path na yun, baka mag-Amerikana pa ako or Barong Tagalog. Let's see na lang, God willing, makita natin sa mga susunod na panahon. Makita nyo na lang naka-Barong Tagalog pa. Or naka-Amerikana. Diba? Para mapakinggan tayo sa Facebook, para seryosohin tayo. Kasi naman, again, ang point ko is, kahit basurero ang isang tao, kahit na Metroid lang yan, kahit na naglilinis yan ng kubeta, pero ang lumalabas sa bibig ay galing naman sa Diyos, tama naman yung sinasabi, dapat paniwalaan yun. Hindi ka dapat magtangi or mag-discriminate because of kung ano man, yun lang. At isa na naman yung style ng kalaban na napansin ko, na naunawaan ko, na i-share ko sa inyo, na ganyan ang ginagawa ni Satanas sa mga puso ng tao. Tinataniman at binubudburan ng kung ano-anong mga kasamaan at kung ano-anong mga bagay na maghihiwalay sa iyo sa tunay na layunin ni God sa ating mga puso na umibig, pag-ibig sa Diyos una-una at sa kapwa.
Hindi ko alam kung naka-isang oras na tayo. Nakasaksak ba lahat? Ito na naman tayo, ngayon ko lang sinek. Baka hindi tayo naririnig or ako lang. Ano, tapos na ba? Marami pang style ng kalaban eh. Pero bottom line ang natutunan ko na gusto kong i-share sa inyo. Ang style ng kalaban, which is si Satanas, kalaban niya ng Diyos. Gagawa yan ng paraan para maihiwalay ka. Lahat ng kaya niyang gawin para maihiwalay ka, gagawin niya. Uunahin niya yung pamilya mo, yung mga malalapit sa'yo, yung trabaho mo. Yan, gagawa niya ng paraan. Pwede niyang tanggalin yan, pwede niyang bigyan ka pa ng mga bagay na tingin mo mabuti para sa'yo. Yung pala punla na yan ni Satanas para maihiw. Ano pa bang gagawin natin? Spread the love. Lagi po tayong mag-ingat. Ingatan nawa ang bawat isa. At ang puso ay ingatan. Puna ng pag-ibig. Alam na natin ang style ng kalaban. Dapat yun ang ating gawan ng paraan. Sa malansan kayo, sa masama, pakisadib kayo sa mabuti. Kung ano yung mabuti, doon tayo palagi sa mabuti. And bye. Tapos na tayo. God willing, may upload ko to. At sana maganda yung thumbnail para panoorin. Yan yung mga tao kasi gusto magaganda yung nakita. Mga pogi ang nakita. Pag nakaganyan ako sa thumbnail, hindi napapanoorin dito. Edit na lang natin agad. God bless sa inyong lahat. At maraming salamat. Bye sa inyong lahat. Kita-kits. Bye-bye.